Meron muli tayong update patungkol po sa ating monitor na si Tropical Depression Bashang. Patuloy po ang unti-unting paglapit ng bagyo sa ating kalupaan. Huli itong namataan kaninang alas 4 ng hapon, 655 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay pa rin ang hangin na 55 kilometers per hour, malapit sa gitna at may pagbugso hanggang 70 kilometers per hour. At mabagal itong kumikilos pa kanluran at 15 kilometers per hour. Sa susunod po na 12 oras or overnight, meron tayong aasahang mga pag-ulan. Direktang epekto na po nitong si Bagyong Bashang over Eastern Visayas, Central Visayas, Northern Mindanao, Caraga Region, Davao Region, hanggang sa halos buong Soc-Sargen. So magbaon po ng payong kung lalabas ang bahay at mag-ingat sa biglaang mga buhos na mga ulan or mga thunderstorms. Samantala yung amihan or northeast monsoon, hindi kalakasan sa ngayon at nakakaapekto dito sa Luzon. Nagdadala po ito ng mahihinang ulan sa may Cagayan Valley at dito rin sa may silangang parte po ng Cordillera Region, kabilang na ang Apayao, Kalinga, Mountain Province, and Ifugao. The rest of our country, yung mga hindi natin nabanggit na lugar, bahagyang maulap at minsan maulap ang kalangitan or maaliwalas ang kalangitan mamayang gabi at sasamahan lamang po ito ng mga pulupulong mahinang pag-ulan or mga isolated thunderstorms kung dito sa natitirang bahagi ng Visayas and Mindanao. Base sa ating latest satellite animation, wala tayong nakikitang susunod dito kay Bagyong Bashang. Base naman po sa latest track ng Pag-asa, inaasahang mananatili pa rin sa loob ng ating area of responsibility itong si Bagyong Bashang sa loob ng 4 hanggang 5 araw pa. Generally moving westward po ito sa susunod na 24 oras at posibleng lumakas in less than 12 hours as a tropical storm. So that's around 65 to 75 kilometers per hour na taglay ng hangin bago ito tumama sa ating kalupaan. Possible siya maglandfall dito po sa may Caraga Region, either sa may Surigao del Norte or Surigao del Sur. That's tomorrow evening or sa Friday ng umaga. Afterwards po, sa Friday at sa Saturday, kikilos ang bagyo sa may Caraga Region, Northern Mindanao. Maapektuhan din po yung timog na bahagi ng Eastern Visayas, Central Visayas, Negros Island Region, Western Visayas, hanggang dito po sa may Sulusi at Northern Palawan. At pagsapit po ng Sunday ng umaga, ay nasa may West Philippines na po itong si Bagyong Bashang. And possibly by that time, lalakas yung ating northeast monsoon o yung malamig na amihan at hihina ang bagyo bilang isang low pressure area. So yung intensity niya, lalakas siya within 24 hours habang nasa may karagatan pa ng Philippine Sea. And then habang tinatraverse or tumatawid po sa mga islands po ng ating bansa, nagkakaroon ng paghina at possible maging tropical depression na lamang habang binabagtas itong Visayas at posibleng mas humina pa paglampas dito sa may Palawan. We also have to consider na kahit itong bagyo, ang pinag-usapan po natin kanina is yung pagdaan ng sentro ng bagyo, no? But considering na ang bagyo ay nasa around 100 to 300 kilometers po yung radius o yung layo mula dun sa sentro, maapektuhan po talaga directly ng malalakas na hangin itong malaking bahagi ng northeastern Mindanao, yung timog at kanlurang bahagi po ng Visayas, at hanggang dito po sa may timog na bahagi ng Mindoro hanggang sa may northern portion of Palawan, maapektuhan po ng malalakas na hangin at yung malalakas na mga pag-uulan. In terms of hangin, meron na po tayong wind signal number 1 sa 12 lugar sa Visayas and Mindanao. Kabilang na po ang southern portion of Eastern Samar, southern portion of Samar, central and southern portions of Leyte, southern Leyte, gayon din sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Camiguin, eastern portion of Misamis Oriental, at northern portion of Davao Oriental. Kapag po unang beses pa lamang kayong binigyan ng babala bilang isa, magbibilang po tayo ng 1.5 araw or 36 hours bago ninyo maramdaman yung mga pabugso-bugsong hangin. So huwag po kayong magtaka kung maganda pa yung panahon at hindi naman mahangin sa inyong lugar. Meron pa po kayong 1.5 araw para paghandaan yung malalakas po na hangin. At posible nga po ito mangyari simula bukas ng hapon hanggang sa araw po ng Friday. So mas marami pang lugar ang magkakaroon ng mga wind signals at dahil nga po inaasahan na lalakas pa ang bagyo bilang tropical storm hanggang wind signal number 2 po ang highest wind signal na itataas natin dun sa mga posibleng daanan ng bagyo base sa ating latest track. Yung mga pabugso-bugsong hangin mararamdaman din po sa ibang lugar sa ating bansa. Yan po ay dahil kay Bagyong Bashang at dahil na rin sa northeast monsoon. Most of Luzon, pabugso-bugsong hangin bukas, ganyan sa Visayas, Northern Mindanao, Davao Region, Zamboanga Peninsula, Basilan at Tawi-Tawi.
Pagdating naman po sa mga pag-ulan, for the next 4 days, meron pa rin tayong maaasahan ng mga malalakas or significant rains. So within the next 24 hours or bago tumama sa kalupaan, itong si Bagyong Basyang, nararamdaman na po yung outer rain bands dito sa may silangang parte ng Mindanao, from Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental, and Davao de Oro hanggang 100 millimeters po in a span of 24 hours. So itong mga ganitong kalakas po ng mga pag-ulan, posible magdulot ng mga pagbaha sa mga low-lying areas at maaaring makapag-apaw ng mga ilog at magdulot ng landslides. Then sa Thursday po or bukas, inaasahan din po, hindi lang ito mga lugar na ito magkakaroon ng mga kalat-kalat na ulan. No? Asahan din po yung mga generally light to moderate rains over malaking bahagi ng Visayas at yung natitirang bahagi din po ng Mindanao dahil yung sa trough or outer parts nitong Bagyong Basyang. Pagsapit po bukas ng hapon hanggang sa Friday ng hapon, ito yung time kung saan papalandfall na yung bagyo hanggang sa makarating po dito sa may Central Visayas. So during those 24-hour period, ito yung mga lugar na magkakaroon ng mga significant na pag-ulan. Asahan po yung hanggang 200 millimeters simula po bukas ng hapon. Itong mga may kulay orange, kabilang na po ang Southern Leyte, Bohol, Siquijor, Camiguin, Dinagat Islands. Basically, yung buong Caraga region, meron na po tayong 100 to 200 millimeters. Simula po yan bukas ng hapon. Gayun din ang Misamis Oriental at Misamis Occidental. Kaya sabihin na natin, hindi naman po madalas na dumadaan talaga at nakakaranas ng malalakas na ulan itong ating mga kababayan sa Mindanao. So dapat po sana paghandaan na nila ito, no? Dahil magkakaroon nga po talaga at inaasahan natin na magkakaroon ng mga matinding pag-ulan na siya nagdudulot ng mga pagbaha sa mga, hindi lang doon sa mga low-lying areas. Knowing na itong 200 millimeters ay matindi, no? Posible rin doon sa mga hindi gaanong binabaha ng mga lugar at mataas din ang tsansa ng mga pagguho ng lupa sa mga bulubundukin na lugar. Yung 50 to 100 millimeters naman po simula bukas ng hapon hanggang Friday ng hapon ay inaasahan naman po sa ilang bahagi pa ng Eastern Visayas, sa Eastern Samar, Leyte, gayon din sa may Cebu, sa buong Negros Island, meron na pong matinding ulan, gayon din sa Iloilo at sa Guimaras. Sa bandang Mindanao naman, yung Lanao del Norte, Lanao del Sur, gayon din ang Bukidnon, Davao de Oro, Davao Oriental at Davao del Norte, asahan din po yung hanggang 100 millimeters. So yung nature ng pag-ulan during those times sa dumadaan ng bagyo, moderate to heavy na mga pag-ulan po yan. So ito yung mga lugar na posible rin po magtaas tayo ng mga weather advisory or rainfall advisories and heavy rainfall warnings. Mapa red, orange, or yellow man po yan, possible sa mga lugar na ito. And sa darating po na Friday, February 6, meron pa rin mga lugar na magkakaroon po ng mga kalat-kalat na mga ulan at mga thunderstorms dahil din kay Bagyong Basyang. Ito po yung natitirang bahagi ng Mindanao, natitirang bahagi ng Visayas, at ang lalawigan ng Palawan na posibleng nga rin pundaanan ng bagyo. Yung shear line, magsisimula po ang epekto pagsapit po ng Friday. Ito yung linyang banggaan ng mainit at malamig na hangin. Yung shear line nagdadala po ng kalat-kalat din na ulan, mga light to moderate rains. Pagsapit ng Friday sa Bicol region, sa Quezon Province at sa natitirang bahagi po ng Mimaropa. Pagsapit naman ng Friday afternoon hanggang sa weekend, we're expecting na yung bagyo ay nandito na sa may Negros, going dito sa may Sulusi. Kaya ito yung mga lugar na magkakaroon po ng mga significant or matitinding ulan. Meron tayong 100 to 200 millimeters pa rin dito sa may Antique, Naklan, kung saan pinakamalapit ang bagyo. Habang meron naman tayong 50 to 100 millimeters sa may Palawan, Oriental Mindoro rather, ganyan sa may Romblon, Capiz, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Muli po, binabalaan natin ang ating mga kababayan sa posibleng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na ito. Especially dito sa may parting Negros, nagkaroon po ng malawakang pagbaha recently dahil po dun sa shear line at dahil na rin sa amihan, maging dito rin sa may Northern Samar at Eastern Samar. Kaya kapag nag-trigger muli ng panibagong series ng mga pag-uulan, mataas ang tsansa ng mga pagguho ng lupa. Sa araw naman po ng Sabado, meron pa rin mga uulanin lugar, no? Bukod dito sa mga nakita natin sa mapa, meron tayong rains and thunderstorms over Central Visayas at natitirang bahagi ng Negros Island region. Mag-i-improve yung weather sa Sabado sa may Eastern Visayas at maging sa malaking bahagi ng Mindanao. Yung shear line naman o yung banggaan ng mainit at malamig na hangin, magdadala pa rin po ng mga light to moderate rains over Metro Manila. Gayun din ang Bicol region, Calabarzon at rest of Mimaropa. So ugaliin po na magbaon ng payong kung lalabas ng bahay at mag-ingat na rin sa mga banta ng baha at landslides the moment na magpatuloy ang malalakas na pag-ulan.
Pagdating naman po sa sea conditions o yung lagay ng ating karagatan malayo sa Pampang, meron po tayong gale warning or babala sa mga delikadong alon. Ito yung mga lugar na pinakamalapit sa bagyo sa ngayon, sa Bagyong Basyang. Northern Samar, Eastern Samar, baybayin ng Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur hanggang 4.5 meters po sa ngayon. Equivalent po yan sa 1.5 palapag ng gusaling taas sa mga pag-alon. Delikado for small sea vessels or even yung mga medium-sized vessels. No? At dahil nga meron ng wind signals doon, most likely pagbabawalan na po ang sea travel at magpapatuloy pa ang sea travel suspensions hanggang bukas or sa Friday. At speaking of mataas sa mga alon, meron din pong chance na magkakaroon tayo ng mga daluyong, no? Dahil inaasahan nga natin that within the next 2 days ay lalakas, or within the next 24 hours rather, ay lalakas pa itong si Tropical Depression Basyang into a tropical storm. Magtataas na po tayo ng storm surge or babala sa daluyong. Within the next 48 hours or 2 araw, bukas at sa Friday, posible na po yung 1 to 2 meters na taas ng daluyong. Ito yung pagragasa po ng tubig malapit sa Pampang mismo, no, sa mga coastal communities natin, sa may Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. So please coordinate naman sa inyong mga local government units, yung mga nakatira po sa mga coastal communities kung kinakailangan ng rescue or evacuation. Yun namang gale warning, speaking of gale warning kanina, possible na madagdagan pa po yung gale warnings natin dito po sa baybayin ng Agusan, sa may natitirang baybayin po ng Eastern Visayas, Central Visayas at yung paligid po ng Mindanao Sea. Mataas din po ang chance na habang lumalapit ng bagyo, nagkakaroon din tayo dyan ng delikadong alon at yung mga sea travel suspensions.